Nako, magugulat lahat dito sa talino na sa ginawa ni Senator Rodante Marcoleta, no? Hindi makapaniwala siguro ang ibang senador na nalaman ni Senator Rodante Marcoleta yung kanilang plano na palit liderato, no? Dito po ay talagang makikita mo na nagbabasa ito ng rules ng Senado. Iba kasi po yung baguhan sa datihan. Yung datihan, pakiramdam nila, alam nila yung konstitusyon. Iba talaga yung baguhan. Kahit sa larangan, kahit sa eskwelahan, o mapadoktor, lawyer, di ba pag baguhan ka, talaga review ka ng review. Kaka-review mo, natututunan mo lahat ng dapat gawin dyan sa Senado. Di ba? Ito ang ginagawa ngayon at nagawa ni Senator Rodante Marcoleta, no? May maaari may natuklasan siya, may mga nakabisa siya, may mga nabasa siya, at dito na nga ina-apply niya sa nangyayari ngayon. At luging-lugi sila dahil wala sila sa katwiran, wala pa sa konstitusyon ang kanilang ginagawa. Ngayon, nagkaroon ng pain pala, no? Alam nila sa umpisa pa lang, itong si Cheese ay huhudas na, no? Kaya alam ni Marcoleta ang gagawin. Siguro, kaya pala kampante sila. Yung nagpalit liderato, relax lang si Senator Marcoleta at si Cayetano. Napansin nyo, yung sa June 3, nagpalit ng liderato, kuno sila. Anong ginawa nila bago sila mag-announce na pumunta si Chis doon? Di ba nagsalita si Cayetano sa si Marcoleta, tatandaan nyo, nag-live sa FB? Kaya alam nila na di sila pumasok. Alam nila kung bakit nag-adjourn sila. 3 araw sila hindi pumasok. No? Yung ginawa nila nasa batas pala. Nasa Article 5, Section 16, Paragraph 4, na tinatawag na 3 days hindi bababa na pwede silang mawala o pwede silang maglaho pansamantala. Hindi katulad ng ginawa ng minority na nag-walk out ay labag sa batas. Pwede silang padampot, sabi nga ni Marcoleta, pwede silang isumpira, pwede silang arestuhin doon, araw na yon, no? Dito talaga makikita mo sa taba ng utak, pinain nila si Kiss. Kumbaga, ika nga, yung Judas pinain nila. Sa 12 apostol, kumbaga si Judas pinain nila sa kalaban. No? Ganun po ginawa nito ni Senator Rodante Marcoleta. Pinain nila si Cheese. No? Alam ni Senator Marcoleta ang mangyayari. Iba ang nagbabasa sa nagtatali-talinuhan lang kay Pinky, kay One Bull, kay Erich, nang yabang eh. Sagad sa kaya no, katapangan eh, kuno. Di ba? Dati kayo matatapang sa panahon nyo. Hindi naman nagbago tapang nila eh. Nagbago ba tapang nila, Erich? Hindi. Hindi nagbago. Naging matapang lang ang tao sa kanila. Naging mas matapang lang. Di ba? Yung tapang nila, hindi na abot sa pamantayan ng tapang ng tao ngayon. Dahil yung tapang nila, pansamantala lang. Yung tapang ng mga tao ngayon, sipmura ang naramdaman, ha? At yung galit nila, gusto nila matuklasan. Na araw-araw nakikita nila, bahalagi. Sa iba't ibang ano. Ang gusto nila, alam nila yung baha hindi mariresolba. Ang gusto man lang nila, makabawi sila sa pamamagitan ng investigasyon, makulong at mapanagot ang mga big fish, no? Ito po kay Senator Rodante Marcoleta po, ay nagsalita po siya. Hihimay-himay niya po kung bakit. Magugulat kayo at papaliwanag natin. At dito talaga makikita mo kung gaano kataba ang utak ni Dante. Nabasa ni Senator Dante ang plano nila. No, nagulat, pinain lang pala ni Dante si Cheese, no? Nahulog na naman sa trap ang 11 senador kay Senator Rodante Marcoleta. Sila naman makakagamit. No? Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi nung isang senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Kung nga kami nagtalo, hindi yung motion to ni Senator Marcoleta tungkol kay Bato. Dito kanya gusto siya committee, sabi niya gano'n. Sa mga din, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanila may... Pakinggan nyo, napakalaga nito ha. Pinagmamalaki na yung 12, pwede na. Tandaan nyo ha, 12, 12. Tandaan nyo ha. Party leader. At kinuwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito. Nag-walk out sila, 11 sila doon sa loob ng Senado. May natira, si One Bull. Sinadya nila talaga nagtira ng isa. No? Patiyan nyo. Patiyan nyo ha. Toto, 12 kami. So, sabi niya... Warm body, na nasa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Alam niya na ang quorum di na po pwede kasi 12 na lang. Pumutol si One Bull. Tingnan mo, bulagaan talaga ang alam ng utak na to. Tama, Jen? Tama po.
Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama. Tama? Tama. Nag-react si Juan Bull eh. Walang quorum. Opo, 50-50. Oh. Okay, wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka Opo. ikaw pati ikaw nawawala. Kaya Oo. ako sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Tito Sen, opo. Oo, sabi niya, Minority leader. do we have a quorum? Hmm. Wala na, dahil 12 nga eh. Alam ni Juan Bull na wala ng quorum kasi 12 na lang sila. Pan-12 si Juan Bull na tira sa Senado. Pero anong ginawa? Tuloy. Oo nga, no, Bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Mhm. Oo nga, no. Bakit nung June 3 na may quorum daw at napalitan si SP at ng Blue Ribbon at ang tibay ang tapang-tapangan itong si Erich? Ha, bakit? Malalaman ito pa. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Oo Nung nga. kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? Do you So have- napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, ano. So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize. Si Senator Rodante Marcoleta lang nakapagpaliwanag nito. Kung ano talino ginagamit nila, kesyo nakapagtapos kami sa ganitong pag-aaral, kesyo ganito kami, pinaliwanag namin ang Abilino versus Cuenco, at sila Juan Bull lang dapat ang mga Senate at si Win. Yeah? Ito ang magandang paliwanag sa lahat. Ang paliwanag niya hindi na nakasulat, kundi ginawa pa mismo ni Juan Bull na walang quorum sa 12. Na bawal. Kailangan may paliwanag nating Oo. mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila, pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin yan. Mukhang double standard ngayon. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Oho. Ang quorum palaging 3. Kumbaga dito, sabi sa Senator Marcoleta, nagkukunwari lang sila na ang liderato para may pumasok. Pag may pumasok, magiging sobra na ang quorum. Kaya doon na sila magsisimula at magpalit ng liderato. Kaya hindi napasok sila Senator Rodante Marcoleta. Pautakan lang yan. One Bull. Oy, mas mautak sa'yo. Mas matanda ka nga kay Senator Marcoleta. Mas matanda ka sa experience, pero mas matalino sa'yo si Senator Rodante Marcoleta. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa iba yung Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina. Kaya pala gusto nila dalhin si Senator Bato sa ICC para mawala sa bansa. Di ba? Ibig sabihin, may kasabot siya sa taas. Magkakasabot sila. Di ho ba? Na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Kaya pala gusto nila si Bato makuha ng ICC para madala sa ibang bansa para kung sa ganon, may pumasok na senador, makumpleto sila at hindi na maging majority ang 13, kundi 12 na lang kasi mawawala isa eh. Papunta sa ibang bansa eh. Ganyang katraidor ang mga ito sa Pilipino. Sasabihin nyo, senador ito? Ha? Senador? O sige, palagi natin senador ito. At least may magagawa siya para sa bayan na to. Kasi malaki ang bag ng China. Kaya na magsasabi ng ang China hindi maganda eh sa Pilipinas eh. Kasi tungkol sa WPS eh. Di ba? Doon naniniwala kayo doon sa isang retired justice na sinasabi niya, ha? Ang sinasabi niya na ang isang away China, away kapitbahay lang. Di ho ba? Yun, naniwala sila. Away kapitbahay lang pala ang China eh. Kaya tinuring nila na anytime pwede nilang palayasin, pwede nilang api-apihin. Eh hindi nila alam, ang China malaking ambag sa atin sa business, sa tourism, sa trade, sa pasahod, sa mga investor.
naisip nila yon pero hindi abot ng kanilang pamantaya o hindi nila abot ang kanilang mga plano. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun. Eh, ito, Totoo naman, wala siyang legal background eh. Ang akala siguro ni Erich, pag sinabing walang legal background, akala niya siguro may alam siyang konti, may legal background siya. Mali ka. Ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, wala kang legal background. Hindi ka kagaya ni Senator Marcoleta, nakipagdebate mga habang panahon. Sa pamamagitan na kasi lawyer siya. Ikaw nakipagdebate ka, Erich, sa kakaunting kaalaman mo dyan sa batas. Oo, marami kang alam. Pero iba yung salitang wala kang legal background. Hindi po porket parang ganito, bigyan kita sample. Ha? Isang magulang, ay isang barkada ang sinabi sa isang tao. Ha? Wala kang pinag-aralan. Hindi nagtapos ako ng gantong high school, nagtapos ako sa high school, nagtapos ako ng college, may diploma ako, sabi mo wala akong pinag-aralan. Yun ang alam niyang pinag-aralan sa eskwelahan. Hindi, ang ibig sabihin na pag sinabi sa'yo wala kang pinag-aralan, hindi porket may diploma ka, sasabihin mo may pinag-aralan ka. Sabihin wala kang pinag-aralan, wala kang pinagkatandaan sa lahat na nangyari sa buhay mo. Yun ang totoong pag-aaral. Parang ganito to. Pag sinabi niya wala kang legal background, hindi ibig sabihin wala kang alam sa batas. Ibig sabihin wala ka talagang karanasan makipagdebate kasi hindi ka naman talaga lawyer. Yun lang yun, Erich. Mahina siya doon. Hindi niya kayang intindihin yun. Hindi niya kayang arokin yun. Ewan ko ba, sa edad niya, sa dami niya experience, sa tapang niya, kinain siya kasi ng galit niya. Kinain siya ng kanyang kayabangan doon sa kanyang sinasabi kaya hindi na malaman kung ano naman sabi niya. hindi na O ito, komentaryo lang to ha. Ito ay nagbibigay tayo ng mga masustansyang pag-uusap dito. Isang lesson learned to na marami matututo. po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. Oy, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Ano ka ngayon? Di ba? Naggagaling-galingan niya si Pinky. Akala mo galing-galing niya. Hindi ka na magaling, Pinky. Noon magaling ka. Nagbago ba ang galing niya? Hindi nagbago ang galing niya. No, hindi lang umusad ang galing niya. Nanatili ang galing niya sa ganyang kalidad. Ang gumaling yung pandinig at yung pangunawa ng sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon naeng-engan sa kanya, naeng-engan. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. 24 divided by 2 plus 1. 3 eh. Kanina ko alam gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple kanya. O nga naman ano. Oo. Ang galing talaga lahat ng galaw ni Senator Marcoleta, tandaan nyo, puro pain. Puro patibong. Lagi ko sasabi sa inyo eh. Munti ka naman, puro ka na lang patibong. Patibong naman lahat ng lakad niya eh. Ito, ba't di niya sinabi to sa ilang media? Ba't di niya in-announce to? Bakit sa Net25? Ba't sa Net25 niya lang in-announce to? Kasi alam niya ibang media bias. Hindi ipi-play itong mga salita niya. Ito nga, walang piniplay, kundi dahil sa mga vlogger eh. Kundi dahil sa mga vlogger, hindi ito piniplay eh. Sa Net25 niya ito sinasabi para marinig talaga ng sambayan ng Pilipino. Marinig nyo ng rekta. Diba? Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals 13. Oh, it's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos, nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang palutangin at palitawin, yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy, Sen. Meron lang tayong mahalaga paala. Kasi parang nagsama-sama sila na pangatwirana na tama daw yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session nung June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko rin tanong sa inyo. Di ba? Wala naman yung kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, yung 13 nawawala na? Yung majority of all its members nawawala na? Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos,
Eh, sino nang mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 eh. Tama na yun. Kasi actually, Alam na ni Senator Marcoleta pa sa umpisa pa lang, sa simula pa lang alam na nila may maghuhudas sa kanila. Kaya nung sabihin niya at saka si Camille Villar na may maghuhudas sa kanila, alam na ni Senator Marcoleta ang gagawin sa mga plano nila. Basang-basa na ni Senator Marcoleta. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung batas. Hindi niya alam, hindi niya kabisado. Nabasa niya kasi kaka-research niya doon sa libro na hawak niya. No? Samantalang yung mga one bull, yan, hindi nila naunawaan yung binabasa nila. Eto, marunong to, mautak to, alam nila asan sila dadalhin. mga pangkaraniwan sana, so nakalinya sana yung tanong ko sa inyo yan, pero at least nabanggit nyo na po. Sa ito pong punto na lumulutang dito, ba't ba naman kasi 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, ano ha? At para bagang Yan. maaga nun yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado. O, 3 araw sila at maaga nag-adjourn. Pakinggan nyo ha, tignan nyo, tactics at plano at patibong sa 11 senador ni Senator Dante Marcoleta. Pinaiikot lang kayo sa kamay ni Senator Dante Marcoleta. Sabi ko sa inyo, ang tagal na nilang senador, ang tagal na nilang senador, eto, baguhan pa lang to. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Aha. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Wala na ibang salita bukod sa katotohanan. Pero siyempre, pagdating sa Biblia, may higit sa katotohanan. Meron po higit sa katotohanan. Sa salitang katotohanan, merong higit. Kundi yung salita ng Panginoon Diyos. Yun lang yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala, kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Tama. Paano kaya kung buong lipunan na? Problema malaki yan, Sen. Malaking problema ginagawa ng minority na to, nila One Bull, at nila Erich. Malaking kapangasan ng ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino. Nililin lang nila ang Pilipino. Nagpapanggap sila na kunwari sila na ang 12 at sila na ang Senate President, si Win na. Para may pumasok na kasi ang 12 hindi po pwede maging majority. Nasa batas, sabi ko nasa Constitution, ang 12 ay hindi majority. 13 kailangan. Nagpapanggap sila kunwari sila Senate na, 12 na sila. Bakit? Para pag may pumasok sa kanila, doon magbubukas ng quorum at doon magkapalit ng liderato. Pinapainan sila Senator Marcoleta. Hindi nila alam, pinainan na sila ni Senator Marcoleta. Sa simula pa lang, basa na ang kanilang mga plano. Pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan. Hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes po naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, na ulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, 2026. Ulit ng 2026. Mga ilang panahon yun? Mahigit yun. Mga 8 years na yun siguro din. Opo. Wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala. Pasensya na kayo, medyo nawala yung picture natin pero dyan lang, ibabalik yan. Pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron ako iniisip kasi.
Sa akin palagay, ngayon lang nangyari muna eh. Na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun, pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, Oo. kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. Tatlong araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Oho. Okay? Ang galing ni Senator Marcoleta, gano'ng kataba utak, no? June 4 sila na mag-BBRC hearing. Monday sila nagsimula na hindi magpakita. Nasa batas pala, nakaisa-isang batas na nasa konstitusyon na wala nakakaalam si Senator Marcoleta lang na gamit nila. Nagsimula sila ng Monday, di pumasok, at pagdating ng Webes, pumasok na sila. Hindi nalagpas na 3 araw, saktong araw lang ginawa nila. Nautakan ni Senator Marcoleta yung mga one bull. Yung 11 na bugok at kasama plus 1 si Traidor Judas, nautakan ni Senator Marcoleta. Siya nagplano lahat na yan. Siya naglatag-lat ng patibong diyan sa mga yan. Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history, yun, no, 19... Naulit din yung history repeat itself yata, no? Naulit din yun, natandaan ni Senator Marcoleta, ito ginawa nila one bull ngayon. Alam nila one bull yan, pero hindi nila alam na utak ni Senator Marcoleta ay gumagana. Ang dami nila, 11 sila, hindi nila kinaya utak ni Senator Marcoleta. Akala ko ba magaling yan si Virus? Akala ko ba magaling yan si Kiko Maching? Halo-halo na kayo dyan eh. Bakit? Puro kasi yabang lang ang inaabot nila. Puro bunganga lang. Pati yung magkapatid na magaling lang magkakaaway asawa. Di ba? Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Yung Abilino kasi din, kailangan... Alam nila Abilino. Ayan, ang utak niyan si Ping. Si Pinky ang utak niyan. Alam niya, si Pinky magaling din talaga yan. Kasi matagal na yan eh. Kaso hindi umubra sa utak ni Senator Marcoleta. May kwento lang natin kahit konti lang. Opo. 77 years ago Ang daw pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, Oh. merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun din, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada. Oo. Opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Oho. Medyo naulinigan kagad Ni ng Abilino. Senate President, Abilino. Oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung Gable. Gable, oo. Oo, Gable. Sabi niya, the session is adjourned. Sabi niya, Na-join ka agad. Oho. nag-walk. Pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Akala nila epekto. Hindi nila alam may pangontra si Senator Marcoleta. Nautakan sila. Yan talaga, pinainan talaga sila ni Senator Marcoleta. Ipinakita sa sambayan ng Pilipino kung gaano sila kaugok. Di ba? Ganyan po katalino si Senator Marcoleta. Kaya wala nanalo sa debate dito eh. Yung sinasabi nila, si Carpuet, dating hindi mananalo yun. No. Nakukuha Kunwari magpapatalo si Marcoleta pero sa susunod, bubuelta siya mangingibabaw. mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, no? O, kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. O, ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Oho, makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Oo, kasi pag Abilino versus Cuenco, dapat nasa abroad yung isang senador o higit pa para masabi na ang 24 ay ang majority ay 12 lang. Pasok na pasok ang Abilino versus Cuenco. Di ba? Pero hindi nila nakakuha si Bato. Kaya pinipilit nila na ang 12 ay majority pa rin. Hindi na nga akma. Pero bluff plan nila yon. Kunwari lang yun, nagpapanggap lang sila na kunwari sila majority para pumasok sila Marcoleta. Para kung pumasok sila Marcoleta, higit na sa 12 ang magkokorum. At yun ay maaagaw nila ang liderato. Hindi, nautakan sila ni Senator Marcoleta. Di ba?
Kung madadala sa lehig. O, wala sa jurisdiction. 23 lang ang O, sana bilang. ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Oh, yun pala. May balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senator Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13, Opo. para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, Oho. si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa Oo. plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Ano kayo, nautakan, di ba? Alam nila Senator Marcoleta ang mangyayari. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Eh, bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago Oh. absent kayo. Hindi ba Binoykot nyo raw. Oh, hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oh. It was a legislative strategy. Oo. Strategy. Kasi nabasa nila yung nasa Constitution eh. Ang tuwa nga sila doon sin eh. Oh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. Hindi nila alam, pinainan sila ni Senator Marcoleta. Akala nila na isa nila sila Senator Marcoleta. Hindi nila alam, pain yun. Talaga gusto ni Senator Marcoleta mag-walkout sila. Nakala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, oo. Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oo. either Senate Or or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay. Oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Hindi nga eksakto kahit na pwede magkulang-kulang pwede niyang sobra sa 3 eh. Basta wag higit sa 3. Yung hindi naman I mean 3 araw. Wala pa nga 3 araw ata yun eh. Mula naglunes, Martes, Miyerkules. Sakto 3 araw. Pero anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senate. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Tama, 'di ba? Kung pumasok sila isa doon, isa sa kanila pumasok, magiging 13 at makukuha na nila yung komite. Mawawala si Cayetano. Tandaan niya, 'di ba automatic iboboto ni Cayetano yung magiging Senate President? 'Di ba ganoon? 'Di ba si Cheese, 'di ba naalala niyo? Si Juan Bull bago maging Senate President, sino binoto niya? 'Di ba binoto niya si Escudero? Sino binoto ni Escudero? 'Di ba si Juan Bull? Nagpalitan sila ng boto. Normal yun sa ganun eh, 'di ba? Pero si Juan Bull pa rin ang Senate President noon. Pero ang binoto niya maging Senate President ang binoto ni Juan Bull maging Senate President si Cheese. Pero nanalo si Juan Bull. Kasi niya 12 tapos pang 13 automatic, mapapalitan lahat. Eh hindi pumasok. Great na great ang mga bakulaw. Yeah. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya Ang target nila kunwari, kaya nga natatala yung sinabi ni Rapi Tulfo, kung talagang matapang ka, Cayetano, pumasok ka ngayon. Pumasok ka. Eh kasi pag pumasok yung mama, mapapalitan siya eh. Magiging 13 sila eh. Eh 12 lang sila doon. Kasama na yung +1. Darating bigla. Magiging 13 sila. Di ba? Oh. sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. O, ito ba coincidence lang? Ginawa nila hindi pumasok? Hindi. Alam na ni Senator Marcoleta ang batas at ni Cayetano. Nag-usap na yung mga yan. Huwag kayong papasok kasi nasa batas yan. Pag pumasok kayo, mapapalitan ng liderato. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat
marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ay, Hindi tama. ba yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, Oo. mailulugso na nila si Alan Peter. Kaya pala pinain nila si Cheese. Tingin ko pinain nila si Cheese. Alam nila huda si Cheese pero dalawa dyan, baka huda si Cheese o kaya pain lang si Cheese sa kanila. kunwari pero babaliktad bigla si Cheese sa kanila. Hintayin natin, magandang part yan. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo, oo. Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating Sa yun. June 3, opo. Doon sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2. ganun ba? Pero, Ganun ba? dahil alam na namin yun, Oo. kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, Oo. dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Magiging Oo. Dahil tama. ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa pa sa Ako? grupo ninyo. O si Sino man? Senador Bongo, Oo. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, Oo. na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. Oo. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over Oo. ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo. Tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo Oo. kahit na meron lang isang, oo nga. At meron pa ako naulinigan at palagay ko tama yon. Parang chess, no? Parang sila naglalaro ng chess, no? Pag pumasok yung minority, hindi papasok yung majority. Pag pumasok yung majority, hindi papasok yung minority kasi mag-aagawan eh. Pero si Cayetano pa rin talaga ang SP. Parang chess lang to. Di ba? Kung sino una mauna, sila na una eh. Sila na una eh. Kaya talo sila. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang ng session, oo. O hindi pang 13 siya. Oo nga, no? So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no? Kaya yung strategy na yon, na alam ko yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin eh. Oo. Isipin mo yung saligang batas kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Oo. Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala ata. So ngayon siguro naintindihan mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, Oo. ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, Oo. kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, Oo. mga ilang taon ang dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Oh, pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Oo. Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala mo ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Oo. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi yung pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, Oh, sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Tandaan nyo yan, ha? Article 16, Article 6, Section 16, Paragraph 5. Malinaw na pwede 3 araw na wala at hindi magpakita sila para magamit nila at hindi makadiskarte yung mga ugok-ugok. Oho. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1976 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakikumpit. Mathematician. Oo. Cameraman. Oo. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? Oo.
1987. Kahina To nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Oo. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung, na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya Na na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho yan, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Totoo yan. Yung nagsulat yan matalino. Na alam niya may magkakaagawan sa posisyon, kaya may diskarte 3 araw hindi pwede pumasok para hindi lang maagaw yung posisyon. Para hindi magkaroon ng quorum at 12 lang. Di ba? Hindi maging ito ginagamit to pag may nasa kasagsagan ng problema na may gusto ka mahayag. Ang galing, no? Ang galing, ang galing. At nagamit ito ni Senator Dante Marcoleta ngayon. Sino ngayon ang napatibungan? Natrap kayo ni Senator Marcoleta. Kasi ang Pag kumilos ang SC, yari na kayo. nasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa Oo. nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa Oo. na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, Oo. June 2, June 3, 2026. Oo nga, no. Baka hindi nila nabasa. Nabasa na nila, Abilino ko, So, decision. yan ang alam ninyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas Oo. ay isang anghel. May propesya siya na Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Totoo yan. Totoo yan, mga kasama. Ibig sabihin talaga, nagamit ngayon nila Senator Marcoleta Sila naman itong batas na to na Section 16 Paragraph 5 na talagang akma sa panahon ngayon nadali sila one bull ni Senator Marcoleta sa trap na ginawa ni Senator Marcoleta. Sa simula pa lang, alam na nila at sinabi niya kay Cayetano malamang ito. Okay, maraming salamat sa inyo. Isang makabuluhan talakay na naman ang aking hatid sa inyo. Isang komentaryo na punong-puno ng kaalaman at karunungan ang aking binahagi po sa inyo. Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.